Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay naganap sa isang distrito sa Haryana, India na tinatawag na Yamuna Nagar. Sa distritong ito ay may isang kapitbahayan na kilala sa kolonya ng Asad Nagar. Bandang 4:00 ng hapon, ang isang 27 taong gulang na babae na nagngangalang Kajal Saini ay umuwi ng bahay matapos na pumunta sa supermarket. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ay may kakaiba siyang naramdaman. Nag-doorbell si Kajal sa gate pero walang sumasagot. Paulit-ulit niya itong sinubukan, ngunit wala pa ring tumugon sa loob. Doon ay nakaramdam siya ng pagkabalisa at napagdesisyonan niyang itulak ang gate. Nagulat siya na hindi pala ito nakalak. At habang papasok ay tinatawag niya ang kanyang ina at kapatid, ngunit nanatiling tahimik ang bahay. Dahil doon ay nag-alalang pumasok si Kajal. At ang sumunod na nakita niya ay nakakakilabot. Dahil ang buong bahay ay magulo at ang mga kasangkapan ay balibaligtad na nagkalat sa sahig. At ang kanyang kapatid na lalaki ay nadatnan niyang nakahandusay sa sahig at hindi gumagalaw. Sa gulat ay napabilis ang pagtibok ng kanyang puso. At nang malaman niyang wala na itong buhay, ang kanyang isip ay binalot ng takot at pagkalito na may halong panginginig ng buong katawan. Matapos noon ay tumakbo siya papasok ng bahay na desperadong hinahanap ang kanyang ina. Nakarating siya sa kwarto nito at doon naganap ang kanyang pinakamatinding takot. Ang kanyang ina ay nakahandusay sa kama na wala ng buhay. Malinaw na may tama siya mula sa isang mabigat na bagay dahil ang kanyang ulo ay may dugo. Biglang bumaliktad ang mundo ni Kajal sa isang iglap. Umiiyak siya at sumisigaw habang nakatayo sa gitna ng nasirang tahanan na ganap na nawasak ng isang biglaang trahedya. Ang malakas na hiyaw ni Kajal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye ng Azad Nagar Colony. Hindi nagtagal ay biglang napasugod ang mga kapitbahay na mula sa kanilang tahanan. Ang kanilang pag-uusisa ay may halong pag-aalala. At nagtatanong kung ano ang dahilan ng napakalakas at nakakapangilabot na pagsigaw ni Kajal. Ang mga tao ay nagbubulungan sa isa't isa na hindi sigurado sa kung ano ang katatakutan na naghihintay sa loob ng bahay. At nang kumalma si Kajal ay siya rin mismo ang tumawag sa 112 emergency hotline. Nanginginig ang kanyang mga boses, ngunit ang kanyang salita ay napakalinaw. At sinabing di umano, ang kanya daw kapatid na lalaki at kanyang ina ay pinatay. Mangyaring pumunta sila sa lalong madaling panahon. Samantala ang mga taong nagtipon-tipon sa labas ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang ilan ay buong tapang na pumasok sa bahay para makiisyoso at hinarap ang isang eksena mula sa kanilang pinakamasamang bangungot. Doon ay tumambad sa kanila ang dalawang katawan na wala ng buhay. Ang mag-ina na kailan lang ay nakausap pa nila. Ngayon ay nanlamig na at hindi na kumikibo. Ang pagkabigla at takot ay mabilis na kumalat sa karamihan. At ang tanong ay kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanila at bakit. Ang mga kasagutan ay malalaman mo, kaya't hayaan mong ikwento ko sa'yo. Hindi nagtagal ang mga pulis ay mabilis na dumating sa pinangyarihan ng krimen. At ang mga kamag-anak na nakarinig ng nakakatakot na balita ay agad ding napasugod. Agad silang nagsimula na mag-imbestiga at maingat na sinuri ang bawat sulok ng bahay na umaasang makakahanap ng ebidensya na makakapagpaliwanag sa kasuklam-suklam na krimeng ito. At ang pagsisiyasat ay nagsiwalat ng kalunos-lunos na katotohanan. Parehong si Namina Saini na 45 taong gulang na ina ni Kajal at si Rahul Saini na 24 na taong gulang na kapatid ni Kajal ay pinatay sa isang brutal na paraan. Hinihinalang hinampas sila ng isang matigas na bagay sa ulo na nag-iwan ng isang malalim na sugat. At hindi lang yon, dahil sinakal din sila hanggang sa mamatay. Natagpuan ng mga pulis ang isang mobile phone charging cable sa pinangyarihan ng krimen na siyang ginamit upang sakalin ang mga biktima. At bukod pa rito, ang buong bahay ay magulo. Ang mga kasangkapan ay pinaghahagis kung saan-saan. At nang suriin ng pulisya ang mga security camera ay may napansin silang kakaiba dahil ang killer ay pinatay ang CCTV camera.
At hindi tulad ng ibang kriminal na dinadala ang DVR, dahil ito'y kadalasan nilang ginagawa upang maiwasan ang pag-iiwan ng anumang ebidensya at sinisiguro nilang walang makakakita sa nakarecord na footage. Ngunit sa kasong ito ay pinatay lang ng killer ang kamera at iniwan ang DVR. At kakaiba rin ang pag-off ng CCTV camera. Dahil alam ng killer na bago niya i-off ang CCTV ay makukuhanan siya ng footage at masisiguro nito na sinumang magnanakaw o mamamatay tao ay mahuhuli. Bagamat walang nakasaksi sa pagpatay, ang nag-iisang anak na babaeng si Kajal ay naroon sa lugar na siyang unang nakakita sa mga bangkay. At sa ganung sitwasyon ay sinimulan ng mga polis ang pagtatanong kay Kajal mismo. Sinabi ni Kajal na di umano'y nagpunta siya sa isang beauty parlor noong hapon. At habang pauwi ay biglang nagpadala ng text message ang kanyang ina na humihiling na bumili siya ng 2 pakete ng juice sa supermarket. At nang binili niya ang mga ito ay wala siyang kalam-alam na may bangungot na naghihintay sa kanyang pag-uwi ng bahay. At nang pumasok siya sa bahay, dala ang mga pakete ng juice, ay natagpuan niya ang kanyang ina at kapatid na pinatay. At ang kanyang mapayapang mundo ay biglang nawasak. Ang mga pakete ng juice na dala ni Kajal ay naroon din sa bahay. At bilang patunay ay ipinakita niya sa mga pulis ang text message ng kanyang ina na nagpapabili nga ito. Sa bagay na yon, si Kajal ay mukhang nagsasabi ng katotohanan. Ngunit ang ikinababahala ng mga polis ay ang nakapatay na CCTV camera na naka-install sa bahay, na siya sanang pangunahing ebidensya. At nang tanungin ng polisya si Kajal tungkol dito, maging siya ay nagtataka kung bakit nakapatay ito at kung sino ang nagpatay. Matapos noon ay ipinagpatuloy pa rin ng kapulisan ang pag-iimbestiga. Sinimulan nila ang pag-scan sa iba pang CCTV camera na naka-install sa kalye, na nagbabaka sakaling mayroong makuhang mahalagang impormasyon. Di naglaon ay may 2 kakaibang bagay na nalaman ang kapulisan. Sa footage ay nakita nila ang isang binata na may telang nakatali sa mukha na papunta sa bahay ni Kajal noong umaga nang mangyari ang krimen. At makalipas lamang ang ilang oras ay lumabas ito nang may dalang gamit. Ang higit na nakakapagtaka sa kanilang natuklasan ay nasa loob pa ng bahay si Kajal nang pumasok ang lalaki. At nang umalis ito ay nakita si Kajal na lumabas din ng bahay. Kaya naman nagdulot ito ng maraming katanungan sa kanilang kaisipan na kung sino ang misteryosong lalaking ito na bumisita sa bahay at bakit nakatakip ang kanyang mukha at bakit hindi siya binanggit ni Kajal sa unang pag-iimbestiga. At nang tanungin ng mga pulis si Kajal tungkol sa lalaking ito, ay lalong lumalim ang kanilang mga hinala. Dahil ang reaksyon ni Kajal ay halatang kinakabahan at nag-aalangan na magbigay ng anumang malinaw na mga sagot. Dahilan para mapaisip ang mga pulis na baka may iba pa siyang hindi sinasabi sa kanila. Ngayon ay nalilito na ang mga pulis kung bakit nakapatay ang CCTV camera sa kanilang bahay. At mas lalo silang naghinala dahil sa pinapakitang kaba ni Kajal nang tanungin siya tungkol sa misteryosong lalaki. At doon nga ay napag-alaman ng mga investigador na ang kamera sa bahay ay naka-off mula pa noong umaga bago nangyari ang insidente. Samantala ayon sa kwento ni Kajal sa mga oras na yon ay walang mga magnanakaw at walang nangyaring pagpatay. Ibig sabihin, ang CCTV camera na ito ay pinatay ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Gayunpaman ay sinabi din ni Kajal na umalis siya ng bahay para pumunta sa parlor noong bandang 2 p.m. at normal ang lahat nang siya ay umalis. Umuwi siya ng bandang 3 p.m. na ibig sabihin, sinasabi ni Kajal na naganap ang pagpatay sa pagitan ng alas 2 at alas 3 ng hapon. Samantala ay pinadala ng pulisya ang mga bangkay ng mag-inang sina Mina at Rahul para sa autopsy. Ngunit nang lumabas ang resulta ng autopsy report, napagtanto ng mga pulis na nagsisinungaling si Kajal tungkol sa pagpatay sa kanyang ina at kapatid. Dahil ayon sa mga doktor na sumuri sa mga bangkay, ang pagpatay ay nangyari mga 6 o 7 oras na ang nakakalipas bago natagpuan ang mga bangkay at ito ay tinatayang alas 10 ng umaga. At ayon dito, si Kajal ay naroon pa sa bahay noong panahon ng pagpatay.
Kung tutuusin ay mahirap isipin na sangkot si Kajal sa krimen. Ngunit dahil sa palatandaan na tumuturo sa kanya, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga kapulisan. Agad siyang inaresto at dinala sa kanilang kustodiya. Kinumpiska din nila ang kanyang mobile phone at sinimulang imbestigahan ang kanyang mga call detail records at upang humukay ng mas malalim ay kasama din nilang inimbestigahan ang lokasyon ng mga mobile phones ng kanyang ina at kapatid. Doon ay natigilan ang mga pulis sa mga sumunod nilang natuklasan. Ito'y isang mensahe mula sa telepono ng ina ni Kajal na ipinadala noong hapon na humihiling sa kanya na bumili ng juice. Ngunit ito'y kakaiba dahil ang autopsy result ay nagsiwalat na ang mga pagpatay ay nangyari ng 10 a.m. Hindi ba't masyadong mas maaga ang krimen bago ang mensahe? Na ibig sabihin ay patay na ang kanyang ina sa mga sandaling nagmensahe ito sa kanya. At sa sandaling yon, ang telepono ng ina ni Kajal ay wala sa kanilang bahay. Magkasama kasi ang lokasyon ng kanilang cellphone na ibig sabihin ay nasa labas ang mga ito at hawak pareho ni Kajal. At malinaw na ang kwento ni Kajal tungkol sa pagdadala ng juice ay hindi totoo. Ito'y gawa-gawa lamang niya para iligaw ang mga pulis, na siya mismo ang nagpadala ng peking mensahe mula sa telepono ng kanyang ina upang pagtakpan ang kanyang mga kasinungalingan. Ngayon, pagkatapos ng napakaraming ebidensya na pinagsama-sama, ay inaresto ng polisiya si Kajal. Sa puntong ito ay wala na siyang paraan para tumakbo o magtago sa higit pang mga kasinungalingan. Ngunit ngayon ang tanong ay bakit pinatay ni Kajal ang kanyang ina at kapatid na lalaki? Anong uri ng matinding sama ng loob ang maaaring kanyang kinikimkim laban sa kanila? Sa kanyang pamilya ay 3 lamang sila. Siya, ang kanilang ina, at kanyang nakababatang kapatid na lalaki, na ngayon ay mga patay na at tuluyang naiwan siyang mag-isa. Ano nga kaya ang maaaring nag-udyok sa kanya sa isang kakilakilabot na gawaing ito? Mayroong 2 pangunahing mga dahilan sa likod ng madilim na trahedyang ito, at ang sagot sa tanong ay sadyang nakakagulat. Ang kanilang pamilya ay tubong sa Wanpuri Colony sa India, na binubuo ng ama na si Keshnath Saini, ng ina na si Meena Saini at ang 2 anak na sina Kajal Saini at Rahul. Nang ang ama ay pumanaw noong 2007, ay bumili sila ng bahay sa Azadnagar, Yamunanagar, kung saan naganap ang krimen. Si Kajal ay lumaki na napapaligiran ng pagmamahal at pangangalaga. Ayon sa pulisya, dating nagtatrabaho si Rahul sa Muthoot Finance Company at si Kajal ay nagtatrabaho naman sa isang mobile shop. Kahit na si Kajal ay isang babae, ay mas gusto niyang nakikipag-usap siya at umaarte at nananamit na parang isang lalaki. Ganun siya mamuhay. At kung titingnan mo ang kanyang mga larawan, ay wala kang makikitang kahit na isa na nakasuot siya ng damit ng isang babae o nakapost na pambabae. Kaya naman ang kanyang pamilya ay nahihirapan na maunawaan ang bahaging ito hanggang sa siya'y lumaki. At ayon sa tiyahin ni Kajal na si Kiran, si Kajal ay isang tomboy na ang ibig sabihin ay naaakit siya sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Isang araw ay iminungkahi ni Kajal sa kanilang ina na ipakasal ang kanyang kaibigang babae sa kanyang kapatid na si Rahul. Ang kanilang ina ay walang nakikitang problema sa ideyang ito. At sa lalong madaling panahon, ang kaibigan ni Kajal at si Rahul ay nagpakasal. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng isang araw si Rahul ay nabigla sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang araw na umuwi si Rahul galing sa trabaho ay may naririnig siyang mga boses ng 2 babae sa kwarto nila ng kanyang asawa. Nang tinulak niya ang pinto ay nakita niya si Kajal at ang kanyang bagong asawa na magkasama sa silid na nagbabahagi sa isa't isa ng pisikal na relasyon at nasa mainit na sitwasyon. Si Rahul ay gulat na gulat at nanlumo sa kinatatayuan sa kanyang natuklasan. Pakiramdam niya ay parang tinamaan siya ng 1 toneladang bricks. Agad niya itong pinag-alam sa kanilang ina at sa sandaling yon ay nagsimulang gumuho ang relasyon nilang magkapatid maging ng kanilang ina para kay Kajal. At ang pangyayaring ito ay humantong sa pagkasira ng unang kasal ni Rahul na lumikha ng lamat at nauwi sa hiwalayan. Kalaunan ay nag-asawang muli si Rahul. Ngunit kahit na pagkatapos ng kanyang ikalawang kasal,
ay hindi nagbago ang ugali ni Kajal. Sinubukan niya ding lapitan ang ikalawang hipag at ang resulta, ang babae ay natakot kay Kajal at bumalik sa kanyang mga magulang ng permanente. Sa mga bagay na yon ay lalo lang niyang sinira ang relasyon niya sa kanyang ina at kapatid na si Rahul at lalong lumala ang sitwasyon na nag-iwan ng matinding sama ng loob para kay Kajal. At naniniwala siya na parehong malaking hadlang ang kanyang ina at kapatid sa kanyang mga hangarin, ngunit may isa pang dahilan, ang kasakiman. Iniisip ni Kajal na dahil sa kanilang alitan ay hindi na siya pamamanahan ng kanyang ina at baka palayasin pa siya sa kanilang bahay. Kaya naman nagpasya siyang tapusin ang kanyang ina at kapatid. Gayunpaman alam niyang hindi ito magiging madali at hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Dito papasok ang partners in crime. At sinali ni Kajal ang kanyang mga pinsan na sina Krish at Ishan sa kanyang madilim na plano. Ang ina ni Kajal ay tiyahin ni Krish at Ishan sa kanilang ama. Isang araw ay nakipagkita si Kajal kay Ishan sa isang coffee shop at sinabi sa kanya ni Kajal na di umano ang kanya daw kaaway ay naging kaaway na din niya. At dapat daw silang magsanib puwersa upang maalis ang kanilang kaaway sa kanilang landas. Sinabi ni Ishan na hindi niya kaya, ngunit kaya daw ng kapatid niyang si Krish. Nagtataka ka siguro kung bakit galit sina Krish at Ishan sa sarili nilang tiyahin. Well, dito magsisimula ang ikalawang bahagi ng kwento. Noong 2020 sa panahon ng pandemic ay namatay ang lola ni Krish at Ishan na si Babli. Ngunit bago siya namatay ay inilipat niya ang kanyang pamana na 200 square meters na lote at isang 40 square meters na bahay na hindi sa ama ni Krish at Ishan gaya ng inaasahan, kundi sa ina ni Kajal na si Mina. At si Mina ang naging nag-iisang may-ari ng lahat ng ari-arian. At ang dahilan sa likod ng desisyon ng lolang si Babli ay dahil gusto niyang maging mapagkumbaba ang anak na lalaki na masyadong mapagmataas. Ang ama ni Krish at Ishan ay hindi ito matanggap, kaya nahulog ito sa matinding pagkagumon sa alak na tuluyang ikinamatay. At dahil dito ay napagdesisyonan ni Krish at Ishan na bawiin ang ari-arian ng kanilang lola mula sa kanilang tiyahin. Kaya naman nagsimula silang magplano ng mga paraan para mapabagsak si Mina. Ngunit kailangan nila ng tamang panahon. At hindi nagtagal ay dumating ang tamang panahon nang mag-alok si Kajal sa kanila ng pakikipagsabwatan na may pangakong sinisiguro niyang makukuha nila ang ari-arian na minimithi. At magbibigay pa siya ng karagdagang 50,000 rupees o 35,000 sa peso kung tutulungan nila siya sa krimen. At para kina Krish at Ishan ay iyon na ang pinakamagandang deal na pinakihintay nila. Kaya naman pumayag si Krish na gawin ang krimen. At kahit na noong una ay tumanggi si Ishan na gawin ang krimen, ay kasama pa rin siya sa plano. At noong June 23, 2024, bandang alas 9 ng umaga, ang taong pumasok sa bahay ni Kajal na may takip sa ulo ay si Krish. At nasa loob ng bahay si Kajal. At bago nakapasok si Krish ay nauna nang pinatay ni Kajal ang kanilang CCTV camera. Ngunit sa puntong yon ay nagkamali siya. Dahil kahit na pinatay niya ang kanilang CCTV camera sa kanilang bahay, ay nakalimutan naman niya na merong mga CCTV footage na nakakabit sa mga kalsada. At sa oras na yon ay lumabas si Rahul at pumunta sa isang shop para magpaahit. Samantala, ang ina ni Kajal ay nasa kwarto at nakahiga sa kama habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Nang makita ang pagkakataon ay hinampas ni Kajal ang ulo ng kanyang ina gamit ang matigas na bagay. At matapos na mawalan ng malay ang ina, ay hinawakan niya ang mga paa nito. Sa sandaling yon ay biglang lumabas si Krish sa likod ni Kajal at nilagyan ng tela ang bibig ng kanyang ina. Pagkatapos ay sinakal ni Krish ang ginang gamit ang mobile charger cable na naging dahilan para magbukas ang buhay nito. At nang sa sandaling umuwi si Rahul ay isinagawa ni Kajal at Krish ang parehong brutal na plano sa kanya. At sa parehong paraan tulad ng ginawa nila sa ina ni Kajal ay tuluyan din nila itong pinatahimik. At para pagmukhain itong pagnanakaw, sinira nila ang safe sa halip na gamitin ng susi para kunin ang mga pera at alahas sa loob nito. Pagkatapos ay itinago ni Kajal ang mga ninakaw na bagay sa storage compartment ng kanyang scooter para subukang pagtakpan ang kanilang kakilakilabot na krimen.
At nang matapos sila ay unang umalis si Krish sa bahay. At ilang sandali pa ay sinundan ng paglabas ni Kajal na nakunan ng CCTV camera sa kapitbahayan. At upang higit pang pagtakpan ang kanilang bakas ay kinuha ni Kajal ang cellphone ng kanyang ina at nagtungo sa supermarket. Nagpagala-gala siya mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At bumisita rin siya sa isang parlor sa mga oras na yon para gawin itong isang normal na araw. At bago umuwi ay nagpadala pa siya ng mensahe sa kanyang sarili na bumuo ng isang pekeng kwento nang siya ay nasa labas para bumili ng juice gamit ang cellphone ng ina. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap sa krimen, ang mga polis ng Haryana ay mas matalino kaysa sa kanila at walang pagod na nagsikap na malutas ang kaso. At sa loob lamang ng ilang araw ay nagawa nilang pagsamasamahin ang mga puzzle at inaresto sina Kajal, Krish at Ishan. At kahit na si Ishan ay hindi pisikal na nakibahagi sa pagpatay, ay may alam naman siya sa madilim na plano at sinuportahan niya ito mula sa mga anino. Ang magkapatid na Krish at Ishan na nasangkot sa karumal-dumal na krimeng ito ay nagpasakop sa kasakiman, naghangad ng kayamanang hindi nila pinaghirapan. Samantala si Kajal na siyang nagplano ng lahat ay walang takot na kinitil ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa ari-arian. At kasama ng ari-arian na ito ay gusto rin niya ng kalayaan mula sa kanyang ina at kapatid para sa kanyang malayang pag-iisip. Sa ngayon sila'y nasa remand at naghihintay ng sentensya. Doon ay makakasama niya si Abhishek Malik na isa ring miyembro ng LGBTQIA+, na kamakailan lang ay naibahagi ko na ang kanyang istorya. Na pumatay din sa kanyang buong pamilya sa ngalan ng yaman, pag-ibig at kalayaan.